Isang malugod na araw sa inyong lahat. Kumusta? So inaasahan kong handang-handa na naman kayong muli at talagang um, masigasig, no? Sa pagtunghay ng ating online lecture session ngayong araw. So nasa ikalawang linggo na tayo ng unang markahan at para sa ating unang aralin, sa ikalawang linggo ay panitikan yung ating tekstong pag-uusapan. Pag-aaralan natin ngayong araw ang isang tekstong Israeli na naisulat noong makalumang panahon. So ang tekstong ito ay kapupulutan ng maraming aral at gayon din ng mga makabuluhang refleksyon para sa ating mga sarili. Ito ay magbibigay sa atin ng pagkakataon na magmumuni-muni at masuri yung ating mga pagpapahalaga or values sa buhay, no? Particular yung ating pagbibigay importansya sa ating relasyon sa Panginoon na siyang may likha sa atin. Sa araling ito ay mararanasan ninyong maghinuha sa nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasa pati na ng pinanood na akda kaugnay ng tekstong ito. Katulad ng nakagawian sa klase, sisimulan natin ang session sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay nagkakatipon-tipon bilang oras at pagkakataon ng makabuluhang pagkatuto hinggil sa araling panitikan na magdudulot sa amin na higit na malawak na pag-unawa hinggil sa paniniwala, paraan ng pamumuhay at kultura ng isang bansang Mediterranean. Naway ang pagkatutong matatamo hinggil sa identidad ng lahing itinatampok sa aralin ay makatutulong sa amin na lubos ding makilala at mapahalagahan ang aming sariling kalinangan bilang lahing Pilipino. Aming hinihiling ang iyong basbas na gawing mabunga at puno ng inspirasyon ng aming pakikiisa sa pagkatuto at pagsakatuparan ng mga gawaing hinihingi ng aralin. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang sumusunod ay ating competencies at mga layunin na hinahangad makamit o matutunan ng bawat isa sa inyo sa proseso ng pagtalakay sa aralin hanggang sa pagtatapos ng mga gawain. Una, nasusuri ang tiyak na bahagi ng napakinggang parabola na naglalahad ng kabutihan, katotohanan at kagandahang asal. Ikalawa, nagagawa ninyong masuri iyong nilalaman, elemento at kakanyahan ng binasang akda gamit ang mga ibinigay na tanong. Pangatlo, nahihinuha ang nilalaman, elemento at kakanyahan ng akda kung ito'y mangyayari sa kasalukuyang panahon. Ikaapat, nasusuri ang tiyak na bahagi ng napakinggang parabola na naglalahad ng katotohanan, kabutihan at kagandahang asal. Para sa ating panimulang gawain, sa araling ito ay meron tayong katanungan. Itong mga katanungan ito ay nagsisilbing ang ganyak natin, no? Okay. So, naranasan na ba ninyong maharap sa isang problema? Paano mo nagawang lutasin ang problemang iyon? Paano mo kaya maiiwasan ang naturang uri ng problema sa hinaharap?
So, pag-isipan sa loob ng 5 minuto ang iyong mga sagot at tandaan ang mga ito. Sapagkat sa isang bahagi ng ating aralin ay maibabahagi mo ang iyong mga sagot patungkol dito. Ang mga problema o pagsubok ay parte na ng ating pang-araw-araw na buhay, di ba? So, sa pagtupad natin ng ating mga gawain, mga tungkulin, at maging sa ating pakikisalamuha sa iba, ay doon natin madalas na nakakaharap ang iba't ibang uri ng problema. At napapansin din natin na ang ating mga problema o suliranin ay nagkakaiba-iba ng impact o dating sa atin, nagkakaiba-iba rin ng bigat, no? May pagkakataong magaan lang, carry lang, at may pagkakataon din namang talagang ramdam na ramdam sa ating sarili yung bigat ng problemang ating pinapasan. Katulad ng nasa larawan, ito ay isang uri ng problemang hindi likha ng tao, bagkos problemang dulot ng kalikasan. So, sa ganitong kalagayan, ang tanong natin ay, paano ba dapat paghandaan ang mga kalamidad na nakasaad sa larawan? So, nagbigay ako ng iba't ibang larawan na nagpapakita ng iba't ibang uri ng kalamidad. Ang gawin ninyo ay pumili ng isang larawan at sagutin ang tanong. Sa itaas, yung kababasa ko lang na tanong, sa isang bahagi ng ihahanda ninyong long bond paper. Okay. So, alam kong sinagutan nyo na yung tanong patungkol sa mga larawan na aking ibinigay sa slide. At yung mga sagot na yon na inyong itinala ay itabi nyo muna. Kasi maya-maya sa ating pagpapatuloy ay magagamit din ninyo at magagawang ipahayag yung mga nabanggit ninyong kasagutan doon. So, magpatuloy tayo. Sa unang bahagi ng ating session ay nabanggit ko na ang akdang ating pag-usapan ay parabola na naisulat at lumaganap sa bansang Israel noong sinaunang panahon. No? Okay. So, ano ba ang nalalaman ninyo tungkol sa bansang Israel? So, ang napakapamilyar na kabatiran tungkol sa nabanggit na bansa ay ang sumusunod. Ito ay banal na lupain para sa mga Kristiyano. Sa maraming bahagi ng Israel ay lumaganap ang mga kwentong parabola na ang paunahing layunin ay mangaral. No? So, magbigay ng aral. Punong-puno ng mga Hudyong tradisyon ang Israel. Kasama na rito ang tradisyon sa pagpapakasal na napapaloob sa kwentong parabola na inyong babasahin. So, sa puntong ito ay maghanda na para sa pagbasa ng itinatampok na literatura, yung parabola ng 10 dalaga. So, sa inyong pagbabasa ay tiyaking alamin ang kwento ng pagpapakasal na itinampok sa parabola upang mabatid ang binibigyang diin na relasyon at pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Okay. Okay, ang akdang ating pag-usapan ay sinaunang uri ng kwento ng sinaunang bansang Israel. Sa pagbasa ng kwento ay alamin ninyo yung itinatampok na kakaibang tradisyong Hudyo o Israeli sa larangan ng pagpapakasal noong unang panahon.
Ito kasi yung pinakatuon talaga ng mga detalye, no? At binigyang diin doon sa kwento. So matapos ang pagsuri sa tradisyon ng pagpapakasal, ay gawin ninyo ang pag-uugnay ng naturang tradisyon sa relasyon ng Panginoong lumikha sa mga taong kanyang nasasakupan at mananampalataya. Kasama nyo ring alamin sa proseso ng pagbabasa yung mga elemento at kakanyahan ng akda sa pamamagitan ng pagsuri sa nilalaman nito. Kasi sa mga susunod na slides ng lecture ay ating hihimay-himayin ang mga elemento ng kwento. Okay, pamilyar naman kayo sa mga elemento ng kwento, di ba? Katulad ng tagpuan, tauhan, yung banghay o plot ng kwento, at sa loob ng banghay o plot, doon naman natin makikita yung mga detalye ng tunggalian, no, suliranin, ang bahaging kasukdulan at iba pa. Bago tumuloy sa wakas na bahagi ng akda. Yung pagbabasa sa kwento na parabola ay pwede ninyong gawin hindi sa oras na ito, bagkos bukas sa inyong offline schedule. So, unahin muna natin ang panunood ng inihandang video ng tradisyonal na kasal sa bansang Israel. So, pakitype ninyo ang link sa YouTube upang ito ay inyong mapanood. So, sa pagtutunghay sa video ay sikaping tandaan, no, kung ano yung mga tradisyon, yung ritual at mga gawaing ipinakita sa proseso ng pagpapakasal. Nang sa gayon, sakaling mabasa na ninyo yung akda o di kaya habang binabasa ninyo ang akda, ay magagawa ninyong alalahanin yung napanood sa video at maiugnay sa ilang detalye doon sa kwento. Okay, so maligayang panunood sa ating video presentation. Okay, so tunghayan sa slide na ito ang gabay na tanong pagkatapos ng inyong panunood, no? So dito, ang katanungan natin ay, ano-ano ang kakatwa o kakaiba sa seremonya ng kasal ang inyong napanood na hindi ginagawa sa kasal ng Katoliko o Muslim? Okay, no? So yung kakaibang seremonya ang dapat ninyong matukoy mula doon sa inyong pinanood. At katulad ng nasabi ko kanina lang, sa ikalawang araw, ito yung inyong offline sked, ay basahin ninyo yung akda sa pahina 33 ng inyong aklat. Pagkatapos ay sagutin ang item B na nasa pahina 37 sa long bond paper na pinagsulatan ninyo ng inyong naunang sagot tungkol nga yung sagot nga ninyo sa mga larawan na ibinigay ko sa mga naunang slides, no? Matapos ang pagsagot sa item B ay agad na inyong isusunod ang pagsagot sa item C na nasa pahina naman 38 na inyong aklat. Ganun pa rin sa long bond paper isusulat ang inyong mga sagot. Kumusta ang pagbasa at pagtunghay sa pinanood na video? So maaaring ang ilan sa inyo ay nagbasa na ng kwentong yun, no? Ng ating parabola. So buo rin natin ang nilalaman at binigyang diin doon. So mapapansin na ang binigyang halaga sa kwento ay yung pagiging laging handa
upang maiwasan ang mapapait na posibleng epekto kapag hindi ito ginawa. 'Di ba? Katulad nung naging karanasan ng 5 dalaga, yung mga hangal na dalaga na alam nila kung ano yung uri ng paghahandang dapat nilang ginawa, ngunit ipinagpaliban nila yung nararapat nilang gawin. Sa pagsapit ng takdang panahon ng pagdating ng kanilang Panginoon sa mahalagang okasyon, ay saka pa sila nakaranas ng suliranin dulot ng hindi nila ginawang paghahanda. Okay? So yun yung pangyayari na nararapat nating iwasan. Yung hindi paghahanda sa mga posibleng pangyayari, mahalagang bagay na magaganap sa ating buhay. Katulad ninyo, kayo ay mga kabataan, mga mag-aaral. Ang pag-aaral ay isang uri ng paghahanda para sa inyong mahusay na kinabukasan sa darating na panahon o sa hinaharap. Ang sinumang hindi mag-aaral ay nagsasawalang bahala sa isang mahalagang paghahanda na kanyang dapat na ginagawa. 'Di ba? Okay. At hindi lamang pag-aaral, marami pang mga uri ng paghahanda yung nararapat nating ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. Sa puntong ito ay maghihinuha ka ng pangyayaring madalas ay hindi mo pinaghahandaan. Gayon din ng posibleng ibubunga nito at kung ano-ano yung mga dapat gawin upang maiwasan ang anumang kasamaang dulot ng hindi paghahanda. May isa sa katuparan ito sa pamamagitan ng pagsagot sa item na buuin natin sa inyong aklat na makikita sa pahina 39. Sa pagsagot nito, isulat ang inyong sagot sa hiwalay na long bond paper. At sundin yung ibinigay na format sa pagsulat ng inyong sagot na ipinakita doon sa pahina. Okay? So kung ano yung format ng pagsagot doon sa pahina ng aklat, ay yon din ang format na inyong susundin sa pagsulat ng inyong sagot sa long bond paper. So tutuloy na tayo ngayon sa bahaging pagpapahalaga ng ating leksyon at isa sa katuparan ninyo ang pagpapahalaga o pagbibigay importansya sa mahalagang konsepto na nakuha mula doon sa ating teksto sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong na ito. Paano ipinakita sa kwento ang pagmamahal ng Diyos sa mga nananampalataya o naniniwala sa kanyang mga kautusan? Ang sagot ay isusulat ninyo sa bond paper na pinagsulatan ng inyong sagot sa item na buuin natin, no? So, sa likuran na lang ng bond paper, okay? Sakaling wala ng espasyo doon sa ilalim ng item na buuin natin na inyong sinagutan. Sakaling may natitira pang espasyo sa harapan ng bond paper, so doon ninyo isusulat ang sagot sa tanong sa bandang ibaba. Nasa bahaging wakas na tayo ng ating aralin at talakayan. So tatapusin natin ang diskusyon sa pamamagitan ng isang paglalagom o pagbubuod. Okay. Matapos nating mapag-aralan at maunawaan ang mga detalye at mahalagang punto, gayon din mahalagang kaisipan na nakapaloob doon sa akda, masasabi nating bilang pagbubuod na ang paghahanda sa pamamagitan ng pagpaplano
na ang mga hakbang tungo sa pagkakaroon ng mabuti at matagumpay na buhay sa hinarap ay nararapat gawin lalo na ng mga kabataang katulad mo upang makaiwas sa kasawian at kabiguan na hatid ng kawalan ng pag-iingat at ibayong pagsisikap para sa magandang kinabukasan. Okay? Sa ganitong kaisipan o konsepto ko, tatapusin ang ating pagtatalakayan para sa ikalawang linggo ng ating unang aralin na literaturang Hudyo o Israeli. Paalam na sa inyong lahat.